Welcome po sa ating program series, Speaking of Mary. Ito po yung lingkod, Father Melvin Castro. Brother Veron Dizon. Nung nakaraan po ay ating tinalakay ang tungkol sa mahal na Birheng Maria na nakabatay sa aklat ng Genesis. Ang panahon ng paglikha ng unang mga magulang natin at siya ring pagkakasala nila. Tinalakay po natin ang binigay ng mga singular graces sa mahal na Birhen sapagkat siya ang magiging ina ng manunubos. Ngayon po ay tunghayan natin ang katuparan nito sa bagong tipan. Sa aklat po ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 27. Pakinggan po natin. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God into a city of Galilee called Nazareth, to a virgin spoused to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. Okay, doon muna po sa unang bersikulo na yan. Anghel. Sa Genesis chapter 3, ang huling karakter doon ay anghel. Nung pinalayas ng Panginoon si Adan at si Eva, parang harangan ng posible nilang pagbalik at kumain naman dun sa isang puno, the tree of life, at magiging immortal sila, naglagay ang Panginoon ng anghel na may fiery sword para hindi sila makabalik. Ngayon, sa bagong tipan, sa katuparan ng pagbawi sa pagkakamali ni Adan at ni Eva, may anghel tayo. Angelos, sa wikang Griego po, ibig sabihin ay mensahero. Sa makatwid, ang mga anghel, angelos, pinapadala ng Panginoon dahil may mensahe. Ang dala nilang mensahe ay hindi mensahe ng sarili nila. Mensahe galing sa Diyos. Ano man ang sasabihin, natutunghayan natin, ni Arkanghel Gabriel, galing sa Diyos. Meron pa pong isang detalye na nadinig natin. To a virgin betrothed to a man named Joseph. Virgin ang ginamit na term ni San Hieronimo, San Jerome. Nung translate niya yan, ginamit niya na sa Latin yung virginas, coming from the Greek word na parthenos. Yun yung technical words natin ng virgin. Last time, nabanggit ni Brother Veron yung kay Prophet Isaiah, that a virgin. Actually, ang ginamit na word ay a young woman. Meron pong dalawang words for a virgin sa sacred scripture. The technical one is betula. Ito yung a woman who is a virgin. Pero pwedeng matanda na. Mawalang galang na po sa matatandang dalaga. Pero yung isa is ha-alma, a young woman. Sorry po, magiging franka lang ako. Sa panahon natin ngayon, kapag sinabi mo kasing young woman, wala kang assurance ng physically virgin. Hindi ganun ang konteksto doon. Sa panahon ni Propetang Isaías, hanggang panahon ng banal ng bagong tipan, a young woman is presupposed to be a virgin. Pero bakit critical yung ha-alma, a young woman? Medyo background tayo, ha? Si propetang pinsang buo ng Panginoon, si San Juan Bautista, ang mga magulang niya matatanda. Bakit? Dahil si Juan Bautista ang kinukonsider nating huling propeta ng lumang tipan. Kaya matatanda ang magulang niya. Ang Panginoon ay sa bagong tipan. So necessarily, ang kanyang nanay, biological mother, should be a young woman, which we presuppose to be a virgin. Kaya nung si Saint Jerome, tinranslate niya yung ha-alma, coming from the Greek na parthenos, tinranslate niya na sa alam natin sa Lucas, a virgin. Hindi na natin inimploy yung ha-alma na literal a young woman. Dahil ang presupposition is
a virgin. Ngayon, baka magtaka kayo, bakit kailangan virgin? Di ba pwedeng, okay po. Ang physical virginity kasi, ay hindi physical virginity lang ang pinag-uusapan, lalo na sa mahal na Birheng Maria. It is an external manifestation of an internal reality. And what is that? Single-heartedness. That Our Lady is totally consecrated to God. That Our Lady is totally dedicated to God alone, single-hearted. Ang manifestation yan is physical virginity. At yan in-extend. Yan din ang logic kung bakit ang dogma natin that the Blessed Virgin Mary remained a virgin before birth, antepartum, in birth, in parto, and after birth, postpartum. Hindi dahil yung physical ang pinag-uusapan lang. Oo, kasama yun. Pero, more than that. It's the single-heartedness of Our Lady. Kaya last time nabanggit natin na hindi nag-suffer ng physical pain si Mary ng childbirth, yan. She remained physically a virgin even during and after birth to signify her total consecration to God Himself alone. Kaya yung mga critical words sa verse 26 pa lang, napaka-importante. The angel, a messenger from God, the virgin, or the young woman, ito yung pangatlong quality ng, the second rather, na critical word doon, betrothed to a man named Joseph. Betrothed na. Ang Jewish tradition po kasi ay 2 steps ang marriage. Una is betrothal, kasal na sila doon legally, pero hindi pa nagsasama. Ang second stage, yung susunduin ni lalaki si babae. Doon yung nagtatawaran. Ilan bang ibibigay kong baka? Ilan bang bibigay kong kambing? Ilan bang slave ang iiwan ko doon sa aking biyanan? For that reason, dahil ang tagal ng negotiation, ginagamit ng Panginoon yon later on sa mga parable. Hindi mo alam kailan uuwi, babalik si bridegroom. Nakasama na si bride. Kasi the negotiation may take so long. Na kaya bago matatapos yung kanilang negotiation, ilan yung kapalit nung babaeng anak ng hating gabi o madaling araw. Kaya maghintay kayo. Hindi nyo alam ang oras ng pagdating ni bridegroom. So sa Jewish context, alam nila lahat yan. So here in this case, the angel was sent by God to a virgin or young woman named Mary, betrothed to a man named Joseph. Betrothed na siya. Now, there is a beautiful tradition that noong hahanap kung sino ang magiging husband ni Mary, total may St. Joseph sa likod mo, ay pinapila daw yung mga kalalakihan, kung sino ang worthy. Lahat sila may staff, no? So, ang tradisyon, kung sino yung staff na mamumulaklak ng lily, symbolizing purity, yon ang magiging esposo ng mahal na Birhen. So, ayon sa tradition, it was the staff of Joseph that nag-bloom ng lily. No? Kaya, ang tradition ay siya ang pinili. Merong isang, you forgive me kung ano ito. Merong dalawang tradition, Si Joseph daw ay pwedeng byudo, kaya pinili dahil alam niya nang mag-alaga ng asawa. Ang concept din is para wala na siyang pagnanasa sa mahal na Birhen. Medyo binabago yun ng thinking ng simbahan. Para bang, parang dirty old man ba na walang pagnanasa o meron? Ang thinking ngayon ay, hindi kailangang old man si Joseph para proteksyonan niya yung
purity ni Mary. So ngayon ang thinking ay, he was a young man. A strong young man. Kaya siya pinili. Hindi siya pwedeng uugod-ugod na. Hindi siya po pwedeng ganun nakatanda. Paano niya ipoprotect? Paano siya maghahanap buhay? Kung siya, kumbaga, pensyonado na. No? So, a strong young man, yan ngayon ang parang thinking ngayon ng mga theologians, ng church, majority ng church thinkers, that he was not an old man, but a strong young man. And by choice, and by the grace of God, that he respected the purity of Mary. Not by chance, but by choice. At Father, kung may mga pictures tayong makikita ni San Jose ay talagang ang mukha niya ay matanda na. Balbasarado, Yun puti ang buhok. simbolo ng ganun na ang malakas, hinubog ng panahon. Hindi kailangan kung ilang edad na, kung hindi yung image ni Saint Joseph sa mga ibang portraits, sa ibang mga sculptures ay isang matandang lalaki. It's because yun ang simbolo ng pagiging. Marami ng pinagdaanan sa Marami ng buhay. pinagdaanan sa buhay. At marami siyang maituturo din sa Panginoong Hesukristo. Opo, Father. By the way, speaking of Saint Joseph, sa Lumang Tipan, sa Genesis, nung kinonfront ni Lord si Eva, yun nga, no? The pain of childbirth will be multiplied, kinonfront din niya si Adan. Ang sabi naman ni Lord doon, by the sweat of your brow, you will work, you will labor sa land. Pero may masakit na kasunod yun eh. Sinumpa, curse be the land, sinabi ni Lord. Mahihirapan kang tanim sa lupa. Kaya nga sa Lumang Tipan, ang concept ng trabaho, sumpa, pabigat. And the Lord changed it in the New Testament na pinanganak siyang anluwagi ang kanyang ama-amahan at siya mismo ay karpintero, anluwagi. The Lord lifted the curse of work. Instead, it is a way of sanctification. Kaya nga ang simbahan natin, she proclaims that part and parcel of the dignity of man is work. At yun, Father, ang kapulungan ng mga obispo Correct. natin dito sa Pilipinas ay yung consecration kay San Jose ay For the year 2020, ngayong May 1 to remind us labor. yung dignity ng trabaho. Right. Hindi yan pabigat, hindi yan sumpa, kung hindi isang biyaya na pwedeng magpabanal sa bawat isa. At naalala kong panahon ni, St. John Paul II, very siya dyan, adamant, to proclaim that part of the dignity of man is work. Ang tao na walang trabaho, hindi kumpleto ang dignidad niya. Kaya, minsan ang simbahan, naaakusahang leftist, naaakusahan na komunista, which is not the case. Talaga lang pinoproteksyon niya ang dignidad ng workers kasi work is a grace. It is part of the dignity of man. At iba, Father, yung may trabaho ka, yung feeling mong may halaga ka sa lipunan, Precisely. hindi lang sa lipunan, kung hindi yung pati sa mga mahal mo sa buhay. Right. Kasi may nagagawa ka. Hindi tulad ng wala kang ginagawa. Hindi lang productive ka, Yes, Father. kundi part ng dignity natin is to whatever work that might be. Hindi naman lahat ay yung white-collar job. No, naka-white-collar pala ako. Yung tinatawag na blue-collar job, manual work, tricycle driver, mangingisda, magsasaka. Ano pa man yan, basta moral at legal, that's dignified work. So, tamang-tama sa concept ni St. Joseph. By the way, yan din ang dahilan kung bakit, aside from March 19, na Solemnity of St. Joseph, the Church instituted ang May 1 na feast ni St. Joseph the Worker. Kasi nga itong mga lefties, with all due respect and love to them, ang May 1 naging Labor Day, parang work na naging iba ang concept na at the other extreme naman. Kaya ang simbahan, hindi siya nagpo-proclaim na
capitalism lang ang tamang economy, or lalo namang hindi communism. It should be something that protects the right and dignity of workers. Kaya the church, tinapatan niya yung May 1. Hindi siya maka-communist or leftist na celebration, but instead, it is a celebration of the dignity of the workers. Kaya St. Joseph the Worker. Isa sa mga sulat, Father, ni St. John Paul II na binibigyang diin niya yung trabaho at ang mga nagtatrabaho. Anong sabi niya? Kung ang tao ay sa isang ekonomiya, ang tingin ng lipunan ay isang bagay lang. Kailangan niya magtrabaho, mapakinabangan ng lipunan para makapag-produce ng products and services. Then, hindi nag-work yung dignity ng tao. Nung tao at nung pagtatrabaho. Kung hindi, kailangan nagiging productive siya, pero kailangan ibinibigay din yung sapat na paggalang doon sa pagkatao ng tao na nagtatrabaho. Which leads us to this very beautiful concept ng simbahan. Ang mga nanay nating nananatili sa bahay, housewife, naalala ko pag may mga tinatanong sa mga game show nung araw sa TV, anong trabaho mo pag babae? Wala po, sa bahay lang. Maling sagot yan. There is no greater work than to be a housewife. Dahil walang sweldo. 24 hours, 7 days a week. Nag-aalaga ng mga anak at ng asawa, no? Sama pambiyanan, ano? So, hindi dahil ang trabaho ay disweldo lang, hindi po. Ang pagiging housewife is a work. Kaya nga, Our Lady, a plain housewife, she had a work. She had a work. Kaya nga, yung susunod na bersikulo, what was Our Lady doing when the angel Gabriel came? Nakaluhod ba siyang nagdarasal? Malamang hindi. Mas malamang she was working. Baka nagtatahi siya, nagluluto. Hindi naman siya maghapon na yung caricature. Kasi may caricature tayo na si Mary maghapon lang No, of course not. She was a housewife but a working one. She had to provide for food. Panatiling malinis ang tahanan ng banal na pamilya. At Father, ang alam ko sa kultura ng mga Hudyo ay kapag ang isang babae ay hinuhubog na matuto ng trabahong pambahay at mga trabaho in preparation dun sa kanilang pag-aasawa pagdating ng araw. Kaya nga, mas malamang sa hindi, talagang nag-iigib ng tubig ang mahal na birhen sa balon. Wala pa namang mga gripo-gripo nung araw. Kaya she was a strong woman, no, na batak sa trabahong bahay dahil kailangan niyang gawin. So, ngayon, pakinggan natin yung kasunod na bersikulo, Kapitulo 1, bersikulo 27 ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. To a virgin spouse to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. Then the next verse natin, 28 na ba yan? Yes, Father. And the angel being came in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Okay. Napansin ninyo, sa verse 27 rather, binanggit ang pangalan ng woman, Mary. Pero nung dumating ang anghel, ang bati sa kanya ay, Hail, full of grace. Sa wikang Griego, Kaire ke karitomene. Kaire is a greeting, parang salve sa Latin, pero sa Espanyol, ave rin, parang Latin. Then, full of grace. Ke karitomene. Ang root word nun ng Greek word na yun is charis. Kaya charismatic, charism, gift, grace. So, full of grace, tinawag siya ng anghel ke karitomene. Hindi siya tinawag na Mary. Critical again yung detail na yan. Lahat ng tinawag ng Panginoon with a special mission, pinapalitan ng pangalan. Abram, naging Abraham.
Simon naging Peter, Saul naging Paul. Believe it or not, we just take it for granted. The name of Mary in the New Testament is yung mahaba na yun in Greek. Okay, Karitomene, full of grace. Sa prayer na Ave Maria, ini-insert natin so as not to confuse. Hail Mary, full of grace. Sa Tagalog, medyo may problema tayo, no? Aba, Ginoong Maria. Saan ang galing yung aba? Ang joke ko nga dyan palagi, bakit yung anghel ang nagulat? Aba, di ba dapat ang magulat ang mahal na biren? Aba, sino ka? No? Ang speculation ko, nung tinranslate nila yung ave ng Latin at ng Espanyol, ginawa nilang literal. Aba, wala tayong V in victory nung araw. So, nag-imbento. Aba. Then yung Ginoo, wag kayo magugulat, sa Katagalugan po, kaya si Jose Rizal, may liham siya sa mga kababaihan ng Malolos, ang nakalagay doon ay pagbati sa mga ginoong dalaga ng Malolos. Ang Ginoo is a title of respect. Wala pang ginang na salita. Wala pa ring bini-bini. Kapag sinabing Ginoo, it's a parang sir, applicable to the lady. Lahat na yon. Malalaki, mababae, mamatanda, mabata. So, Ginoo. So, pero kung magiging literal tayo, patawarin ako ng authority ng simbahan, dapat ay magalak ka o napupuno ng grasya. Well, actually, yan ang ginawang translation sa Regina Coeli. O Reyna ng Langit, magalak ka. Yun yung literal na bagbati ni Gabriel sa mahal na Birheng Maria. Magalak ka. And very beautiful. For me, ang interpretation ko dyan, ang unang nawala sa pagkakasala ni Adan at ni Eva ay galak. Joy was taken from us. So the first thing that the angel restores, rather, that God restores through the message of the angel was joy. Kaya yun ang first greeting ng angel. Rejoice. By the same token, nung si Lord ay muling nabuhay, ano yung first word niya sa mga disipulo? Peace be with you. Yung unang nawala sa kanila, yung peace, namatay siya. Yun ang unang niyang ni-restore. Sa Old Testament, aklat ng Genesis, it was taken from us because of the sin of Adam and Eve. So it is the first thing that the Lord restores, represented by Mary, all mankind. Rejoice, O full of grace. The Lord is with you. Kaya angelic salutation. Kaya yung first part ng Hail Mary, ang tawag natin dyan is angelic salutation. Part pa rin nun will be the greeting naman ni Elizabeth. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. For referencing, tulad sa simula, Hail Mary, dinugtong ng church, para wag malito sino, ganun din. Blessed is the fruit of thy womb. Jesus, in-insert ng church. Then yung Holy Mary, compose na yan ng church. Yun, Father, kapag nagbibigay ako ng katisismo sa mga bata o yung mga at least nasa edad na, ganito pinapaliwanag ang Abaginoong Maria at yung pagpaparangal natin sa mahal na Birheng Maria. Sa abag, doon sa dasal na Hail Mary, bakit siya full of grace? Yung susunod na linya, because the Lord was with her and is with her. Dahil doon, binati siya ni Elizabeth na kanyang pinsan, ikay pinagpala sa babaeng lahat, sapagkat siya ay napupuno ng Diyos. At ang Diyos ngayon, yun yung biyayang taglay niya sa sinapupunan. Right, no? And again, it will remind us, no? Yung binanggit mong dala ng mahal na Birhen sa sinapupunan si Kristo. In the Old Testament, ang Ark of the Covenant, ando doon yung merong isang parang tapayan. Ang laman nun ay yung manna, yung
kinakain nila sa umaga, bread from heaven, nung nasa disyerto sila. Ando doon yung 2 tablets of stone, the 10 commandments, at yung staff ni Aaron. Ito yung staff na dinala ng magkapatid, ginawa nilang ahas, at ito rin yung staff na itinaas ni Moises to part the Red Sea. Ngayon, sa dasal natin ng Rosary, we refer to Mary as the Ark of the Covenant. Bakit ganun? Kasi literally, in the most blessed body of Mary, she became the Ark, the bread from heaven. Nasa sinapupunan niya. And interestingly enough, because nothing is coincidence in God's plan, the Lord was born in Bethlehem, which means the house of bread. So dugtong-dugtong, the bread of angels in the womb of Mary, she gave birth to the Lord, the bread of heaven, in the house of bread, in Bethlehem. At Father, siya malamang para sa akin, siya yung nagkatawang 10 utos ng Diyos. Right. The incarnated 10 commandments. The fulfillment both of the law and the prophecies. Kaya nga sa mystery of light, no, yung fourth mystery, the transfiguration of the Lord, nagpakita ang Panginoon, kaliwat kanan niya si Moises at si Propetang Elias, because Christ is the fulfillment of the prophets, and the law. Kaya si Mary, rightfully we call her Queen of Prophets, but she was not a prophetess. Queen of Apostles, but she was an apostle in one sense, no? Pero dahil she carried in her womb. Ang sabi pa ni San Agustin, which is very beautiful, is that even before Our Lady conceived the Lord in her womb, sabi ni St. Augustine, she first conceived Him in her heart. Yan ang katauhan ni Mary. Kaya wag nating isipin na para lang siyang physical na sisidlan. Ano? Yung ginagawa ngayong modern time, di ba? Yung anong tawag doon na kapag hindi pwedeng magbuntis si babae, hahanap sila ng surrogate mothers, no? Kukuha sila ng sarili nilang egg and sperm cell, sa laboratory ay i-develop mo, and then gawin mong ovum, pero ibang sinapupunan. Hindi ganon. Hindi ganon ang case ni Mother Mary na parang pinaglagyan lang siya ng ovum para manganak. No. She was chosen. Before time, literally. Wala pang sense of time nun, Adan at Eva. She was chosen by God. And in the mind of God, alam niya ang mangyayari. Kaya nga sila, I'm not sure kung blessed o saint na si Duns Scotus, di ba? Yung bakit niya dinefend, even hindi kasi doon naniniwala sa St. Thomas Aquinas, di ba? Yung Immaculate Conception. Bakit dinefend yun ni Duns Scotus? Yung napakagandang ginawa niyang teaching at ng mga Franciscans, di ba? Potuit, decuit, ergo fecit. God can do it. It was fitting. Kailangan gawing immaculate ang mahal na Birhen dahil sa sinapupunan niya, sa kaluluwa niya, ay ang berbo ay magkakatawang tao, ergo fecit. Ayun ang napakasimpleng reasoning ni Duns Scotus to defend the Immaculate Conception. Potuit, he can. Decuit, it was fitting. Ergo fecit, he did it. So that singular grace na ipinagkaloob ng Panginoon sa mahal na Birheng Maria. At yun yung December 8 that we celebrate. That Our Lady was conceived in the womb of Santa Ana na walang kasalanan. So, tandaan po natin yung pagkakadugtong-dugtong. Genesis, the promise of the woman. Lucas, Annunciation, the fulfillment. And slowly, as we go on with our series, we will come to appreciate all the more
the sacred scripture revealing to us, slowly but surely, the woman promised by God. Muli po ito ang inyong naging mga kasamahan sa palatuntunang ito, Father Melvin Castro. Brother Veron, Salamat po ng marami sa inyo. Hanggang sa susunod po, sama-sama tayo muli sa ating palatuntunang Speaking of Mary.